Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang gabi kung nasaan man kayo. Si Irene nga po pala ito. Nandito na naman kami tuwing Huwebes, 7 ng gabi. Nandito kami ni Catherine para ihandog sa inyo ang isang kwento na alam namin na makakabigay ng aral, na makakabigay ng inspirasyon sa mga bago pa lang nag-follow sa amin. Ako po ay nandito sa Quebec, Canada at saka pero galing ako ng Nueva Vizcaya. So sa mga taga Ilocano dita maagdengeg kayo ta daytoy nga ket na napintas nga istorya. So, oo. So, bibigay ko na ang floor sa aking co-host si Catherine para sabihin din niya kung, sa mga bagong, nagfo-follow sa amin para makilala din siya. Say Hello, hello po mga kabayan. Magandang umaga, umaga diyan sa inyo kung nasa Pilipinas kayo o kung nasaan man kayong panig ng mundo, umaga, hapon, gabi. Magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi sa inyong lahat. Pang-episode 4 na po namin ito ng Kabayan, Usap Tayo. Ito po ay isang segment na dinadala namin para makausap natin ang ating mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa o kaya nasa Pilipinas na dating nasa ibang bansa para makapagbigay sa atin ng inspirasyon o malaman natin kung ano bang naging buhay nila nung sila ay wala sa Pilipinas at nang sila ay bumalik. Pinanganak po oo, ako sa Bicol, so isa po akong Bicolana. Nandito pa nag-migrate po kami ng US ng almost 29 years na po ako dito. Dati po tagal na. California muna and then lumipat kami dito sa Florida. Ako lang po at saka ang asawa ko at 4 na pusa ang nandito sa bahay dahil yung anak ko medyo may edad na at may sarili ng buhay. So, yan po ang aking buhay, kabayan. And Irene, go ahead. The floor Oo. is yours. Yeah, salamat, Sis Catherine. So ito yung aming pang-apat na pala tayo ano, Mhm. parang kailan lang. So pasensya na po kapag nabubulol ako kasi ang salita ko talaga is Ilocano at saka Kalanguya. So yun talaga nakasanayan ko and then dito naman sa Quebec, French naman dito kaya talagang nabubulol. So pasensya na po kung ano, 'pag nabubulol. So yung guest namin ngayon ay dati nang nandito rin sa Canada, nakasama ko na sila sa Toronto by the way, tapos sila ang talagang tumulong din sa akin para pumunta dito sa Canada. Kaya talagang very grateful talaga ako sa kanila. So, siya ang asawa ng aking pinsan, buong pinsan, which is, kilala ko na talaga sila. Though, naghiwalay na kami ng, so how many years na din. So, yeah, isa siyang nanay, si Joey ay isang nanay na 5 ang anak niya. So, malalaki na rin sila. So, sila yung parang lumayo sa bahay. So, pero ang talagang na-admire ko sa kanila is yung sila, homeschool talaga yung mga bata. So, without further ado, we're gonna welcome natin si Joey, Advincula Tayawan. Hi, good Hello. morning. Morning Hello, dito. Joe. Yeah, good morning dito at magandang gabi dyan sa inyo sa Canada and sa US. Salamat sa Oo. pagpaunlak na maimbitahan ka namin. You're welcome anytime. Oo. Yeah, I know, si Joey, kilala ko talaga for how long na ano, matagal na rin tayo ano. So since Hong Kong, kasi nag-Hong Kong din ako and then do'n kami first nagkita by the way sa Hong Kong. So matagal na talaga rin 'yun, ilang ilang 30 years na? Di naman, kasi kinasal kami ni Jessie, tapos sa Hong Kong kami honeymoon, kaya doon tayo nagkita. Oo, So, yeah, totoo. 7 years this year. Yes. Oh my God, Wow. 27 years na pala. So, we will let you ano, i-introduce mo yung sarili mo, kung ano yung kwento mo rin kasi ang segment na 'to, ang series na 'to na ginagawa namin is, kuwento yung buhay. So, we know na yung mga bata, pero dati ka rin dito sa Canada and then nag-move
kayo sa Pilipinas and, so how is it with you? Ano yung Kwento paano ng mo buhay. fulfill? Oo, kuwento. Okay. So, para lang i-relate ko dun sa pagkakakilala natin 'no, dito talaga ako sa Manila and nag-transfer ako ng law sa St. Louis University at dun ko nakilala si Jessie. Si Jessie is from Mountain Province. And then, just after a few months nung naging kami, kinasal na, and then we worked, for a time. Pero dun tayo nagkakilala nga sa Hong Kong because we did our honeymoon in Hong Kong. And then we worked for some time here. But since we flunked the bar exam, we thought, tara, punta tayo ng Canada or try yung mag-abroad. Kasi we had one child at that time, 10 months old si JJ, yung panganay, when we decided to go to Canada. No, sa Canada, ang kakilala lang natin yung auntie ni Jessie, no, sila Auntie Joy. Pero hindi talaga kami nag-work doon kasi nga we were just trying out, no? Hindi, basta trinay lang namin ang buhay sa Canada. So from Vancouver, we transferred to Toronto. Doon talaga kami nag-start sa Toronto. Tapos with maliit na bata, mahirap. Alam niyo na, ang buhay sa abroad. So Oo. dapat dalawa kaming nag-work kasi mahal ang ang cost of living diyan. So, it was a sacrifice for us, pero doon na talaga kami namuhay, no? Nagkaroon kami nadagdagan pa ng 3 anak. So, when we finally left Canada, nung 4 na yung anak, wala kaming mga ipon, ganyan. Kasi try lang talaga. Hindi naman napapag-aralan natin yung financial, anything about financial. Walang ganon. So, yung buhay sa Canada was parang okay lang, no? You're working and surviving, pero wala kang mga savings, investment. And then, unfortunately, we had to go back, kaming lahat. Pero dito, parang kami, start from scratch. Parang back to zero dahil nung mga naiwan namin, mga classmates namin, judges na, commissioners na. So kami talagang napag-iwanan na ng panahon. So we had to start from scratch. And then nadagdagan pa ng anak. So naging 5 na with 5 kids and no savings. Ang nangyari talagang nag-umpisa ulit. And then doon ko lang nakilala yung si brother, no, not brother Bo Sanchez. Kilala ko na siya noon pa, nag-feast na kami noon pa. But doon lang namin nabasa yung My Maid Invest in the Stock Market. And doon kami nag-umpisa na mag-ipon. And then that was like 2011, 2012, around that time. Yun na, from that time on, nag-iba na. So parang doon namin naisip na kailangan na nating yumaman. Kasi may 5 ka ng anak, tas mahirap ang buhay dito. Sa Pilipinas, akala ng iba, mura dito sa Pilipinas, yung lifestyle. Pero actually, mas mahal. Nung nasa Canada, libre kasi yung education, di ba? Parang libre yung ospital. Dito, lahat may bayad. So, dito sa Pilipinas, dapat mas malaki yung kita mo dahil if you want to have a comfortable life, give your children the best of life, dapat may pera ka. Hindi lang yung you're surviving na employee ka lang. But at that time, wala rin kami. So, nung nabasa ko yung My Maid Invest in the Stock Market, that's when we started. Tapos, naging financially literate na kami. Doon lang kami nagumpisa. And the reason why, na sabi ni Irene na homeschooling, kasi kailangan namin magtipid. And titipirin namin talaga yung bulk of our expenses, which is the tuition fee. Dahil 5 yan ipa-private school mo ba yung 5? Mahal. So, doon nag-start. Nagtipid, nag-ipon, tas ayun na yung journey namin. Wow! Yun talaga kasi ang mentality tayong mga Pilipino, pag nasa abroad ka, akala nila gano'n kadali ang buhay. Hindi nila alam na ang laking sakripisyo din, lalo na kung ganyan maliliit ang anak. Yes. Ako nung lumipat kami dito, yung anak ko 7 years old lang. And yung buhay sa Pilipinas, siyempre may katulong ka, may magtrabaho ka sa umaga, pagbalik mo sa hapon, luto na kasi may katulong ka na nagluluto, may naglalaba, may naglilinis. Dito lahat ikaw. 'Di ba? Yes. Sa ibang bansa, ikaw magtatrabaho ka. Ikaw pa pag-uwi mo maglalaba, magluluto, magpaplantsa, maglilinis, ikaw lahat. Ang kagandahan lang dito sa abroad, may washing machine, hindi ka magkukusot, right?
sa yung plancha, pagkatapos ng paglaba sa dryer, hang mo lang, okey na. Sa Pilipinas pagka tag-ulan, pahirapan pa sa pagpatuyo Yes. ng damit, 'di ba? Eh, paano yung naging transition ng mga anak mo? Kasi lalo na yung tatlo kasi pinanganak mo ng Canada, tapos lumipat kayo ng Pilipinas. Paano yung transition nila? Hindi ba sila nahirapan? Maliliit pa kasi sila, eh. I think parang hindi naman masyadong nahirapan dahil nung bumalik kami dito, JJ was already 7 years old. Tapos Mhm. yung sumunod si JM. JM 4 and then 3 and 2. So hindi nila napansin, no? Parang wala sa kanila yon. Lumaki sila ng parang dito na lang din sila lumaki. Hindi masyadong eventful for the kids. Pero I think ang pinaka na transition is with JJ kasi panganay. Si JJ, diyan sa Canada, alam niyo naman mga Pilipino, 'di ba? Mhm. Talagang star pupil yang mga 'yan. So alam mo yung mataas ang grades, nag-honor kasi hanggang grade 2 siya noon eh. Parang half ng grade 2 dahil nga umuwi kami kalagitnaan or matatapos pa lang yung grade 2 niya. So pagdating dito, sa Baguio kami para hindi masyadong yung weather, no? Kasi galing sa winter, sabi kasi sa Baguio tayo para meet halfway. Kasi dito ako sa Pasig, tapos sila Jessie sa Mountain Province. Sabi ko, meet halfway, Baguio tayo. Tapos sumama naman sila mama dito, yung parents si Jessie sa Baguio. So si JJ nag-enroll sa Don Bosco, pero iba ang education system ng Canada sa Pilipinas. Sa Canada, parang they allow the kids to talk. 'Di ba? Meron pa nga Mhm. silang show and tell, ganyan. Dito sa Pilipinas, alam mo na, parang sit down, be quiet. Eh, syempre, ang bata, malikot, makulit, madaldal. Tapos yun, so para siyang na doon, sabi ko, oh, sige, after 1 year, nilipat naman namin siya sa international school sa Baguio. Yung Korean yun eh, international school, Union International School. Sabi ko, baka lang mas malapit-lapit yung eduk system. But you know what? Medyo malapit kasi yung curriculum maganda, pero yung teachers, Pinoy din eh. 'Di ba? So, ang teacher na Pinoy, ganun din ang style sa mga bata na even if it's an international school. Ang difference lang, yung curriculum nila. Pero Pinoy ang teacher, so Pinoy ang attitude or behavior towards the students na ganun din, sit down, be quiet, listen. So, doon si JJ, parang nag-adjust. And then yun na nga, I think it was during that time na naisip na namin mag-homeschool or nag-explore na ako ng paano. Dahil si JJ, sisunduin siya ng mga around 6 o'clock in the morning. Tapos, siya yung pinaka-last na mahahatid sa bahay nung service. Siguro kasi siya yung pinakamalayo or I don't know, siya yung pinakamalapit, pagsusunduin, pinakamalayo pag iahatid. Tapos that day parang 12 hours already, no, na ang bata nasa school. Tapos may assignment pa. So medyo naano kami na kawawa naman and ini-explore ko na yung homeschooling. So doon kami nag-start yung homeschooling. But I think very important din na i-mention ko yung hirap sa Canada when we were starting kasi para lang alam ng iba, no, na even if you're a professional here in the Philippines, you go to another country, hindi nila yan i-honor. Diba? That's true. Mag-i-start ka talaga from scratch. Hindi ka pwedeng ma-pride. Hindi pwede, kailangan mo lunukin yung pride mo na, imagine mo, nag-cleaning kami, nag-waiter kami, ganyan. So parang, yung minsan, yung ma-struck ka dun sa, eto ba ang kalalabasan ko? Nakapag-aral ako, nag-postgraduate ako, nag-law, tapos naglilinis ka lang ng toilet. Mhm. Minsan ganun eh. Ang maganda lang sa amin ni Jessie, dalawa kami. I think we mentioned this in one of our shows. Sabi namin, dahil dalawa kami sa hirap, mas okay. So yung mga iba, ini-explain ko lang na, no, because Irene mentioned na kami yung tumulong sa kanila kasi we worked in an immigration office. So yun yung nagpapadala ng mga Filipino workers dyan sa Canada. Kami yung nagpa-process ng papers. So marami kaming napadala dyan ng mga Filipinos na yun yung experience ba na umiiyak minsan kasi hirap yung buhay tapos yung mga kamag-anak dito sa Pilipinas manghihingi. 'Di ba parang hindi nila naiintindihan na yung kinikita, yes malaki yung kinita kasi in dollar exchange, right?
pero hindi nila nagigets yung experience na it's really hard to earn money there in the States or in Canada. Tapos sa Pilipinas, parang ano lang, hindi nila masyadong alam yung buhay, hingi lang ng hingi. So I had to explain that kasi professional ka, pero kakainin mo yung pride mo if you go to another country kasi hindi nila honor yung napag-aralan mo. You have to go back from scratch, you have to get the experience before you even go up the corporate level, di ba? If you want to. Pero kami talaga ni Jessie, puro manual labor. Ganun yung nangyari sa amin. That's true, Yeah. talagang mahirap. Nung nag-migrate kami, sabi ko, I'm going to practice ng aking profession, di ba? Kasi sa Pilipinas, licensed nutritionist dietitian ako. So sabi ko, siguro pwede kong ituloy. So nung nag-a-apply ako, sabi nila, I have to go back to school. Tapos, kailangan ko pang mag-internship. Sabi ko, Yes. ay, dadaanan ko na naman si chemistry, dadaanan ko na naman si X tsaka si Y. Naku, pagod na ako sa kakahanap kay X tsaka kay Y. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung mga yon. Ay ko, ayoko na. So, sabi ko, at tsaka mahirap din, no? Sabi ko, magtatrabaho na ako. So, nabago yung profession ko. Hindi ko na siya tinuloy. Hanggang napunta ako sa isang marketing, napunta ako napunta ako sa hotel, tapos nung lumipat kami dito sa Florida, lalong mas mahirap. I literally have to cut my resume into 4 para lang matanggap ako sa trabaho kasi sasabi niya, overqualified. Sabi ko, ay gusto ko lang magtrabaho, ano ba kayo? So talagang kinat ko hanggang sa napasok ako. After na matanggal ko yung ibang qualification ko, doon pa lang ako nakakuha ng trabaho. Mahirap sa ibang profession except for nurses, right? Kasi ang Yeah. nurses syempre pagpunta nila dito talagang Nurse din sila. nurse pa din sila. Pero yung ibang profession, Yeah. professional ka sa Pilipinas, may mga kakilala ako doktor sa Pilipinas pagdating dito, nag-nursing sila. Yes. May kilala ako na dentista sa Pilipinas, pagdating dito, dental assistant sila. Hindi talaga dentista. So mahirap na masarap. Kung hindi ka mapili, sabi mo nga, kung hindi ka mapili, mabuhay ka. Pero kung hindi mo lulunukin ang pride mo at saka sasabihin mo, ay nako, abogado ako sa Pilipinas, hindi pwede yung ganyan. Ay nako, mayaman ako sa Pilipinas, dito dapat senyorita din ako. Nako, kahirap mag-adjust pagka ganun. Ang hirap Oo. mag-adjust. Yeah. So, Joey, yung next na tanungin ko, so far, kasi nung nag-move kayo dito, nag-move kayo as family, right? So, ano yung biggest challenge? Kasi may mga ibang OFW na pwede na nilang dalhin yung kanilang family at the same time. So, ano yung sa'yo, what was your challenge na kasi tatlo kayo na dumating dito last time? Yeah. Well, sa amin ni Jessie, may maliit na bata, no? Kasi pwede kami sana mag-work yung full-time talaga kahit saan, pwedeng mag-double job, triple jobs, kaya lang may maliit na bata. So, there was even one time na ang work ko pang umaga, si Jessie pang gabi kasi sa factory siya nag-work. Tapos pag-aalis ako, wala pa si Jessie. Dapat dadating siya bago ako umalis sa morning. May mga times na darating siya, aalis na ako, wala pa siya. So, paano si JJ? Si JJ, iwan ko lang yan sa kwarto. Alam mo yung nakakaawa. Tapos siya, syempre, kailangan niya matulog the entire morning. Pero syempre, si JJ, kailangan asikasuhin. So, hindi agad siya makakatulog. Tapos matutulog siya, iiwan lang niya si JJ naglalaro dyan. So, I think it was more on JJ na kawawa siya. So, kapag pumunta sila doon as a family, make sure na meron ng parang trabaho na maayos yung isa para yung isa medyo magstay muna doon sa family. Unless, of course, malalaki naman na yung anak, school age na, pwede nang pumasok sa school. Pag ganun, pwede naman. But kung may maliliit, tapos walang job agad, may hirapan sila. But in our case kasi, it was parang doon kami nag-try. Doon kami nag-file within Canada ng permanent residence kasi we were visitors at that time. Diyan lang kami sa loob ng Canada nag-file. So, yun sa amin talagang we knew we had to risk, no?
Oo. So since nasa immigration office naman kami na tinutulungan kami, so okay naman yung mga papers and everything. Pero yung maghanap ng trabaho at kung anong trabaho yung maayos, tapos paano yung bata. Mabuti na lang yung employer namin, inallow niya na ipasok namin si JJ sa daycare. So kaya nakapag-work na rin kami talaga dun sa office niya eventually. Kasi nasa school na si JJ, pero daycare yun ha, hindi ko alam yun before. Parang ang sakit, yung iniiwan mo yung anak mo. Oo, oo. Baby pa, tapos ganun pala yun. So yun yung mga experiences namin doon. Yes, so sa pag-family, ang maganda lang doon, Irene, magkasama kami ni Jessie sa hirap at ginhawa. Sa totoo Oo, lang, I think that I made know. our marriage stronger. Mhm. Compare it to people na may isa na una, tapos naghihirap siya, inayos niya muna doon sa Canada bago niya pinapunta yung family niya. Pagdating ng family niya dito, hindi na nahirapan kasi okay na lahat. So hindi nila na-feel yung hirap kung paano mag-umpisa sa Canada. Kami ni Jessie, as in talagang pareho kami, alam namin yung hirap. There was even one time, kwento ni Jessie, the first time na nag-manual labor siya, ano, pawis siya, napipiga niya yung t-shirt sa pawis. Sabi niya, alam mo, sweetheart, kung wala kayo dito, dumiretso na ako sa airport umuwi. Sobrang hirap nung manual work niya. Yeah, I know. Oo, maalala ko nung ano 'pag weekend na natutuwa ka na 'pag nandun ako mag-babysit kay JJ. So, maalala ko nung maliit siya na talagang chubby-chubby pa, no, ngayon na ang laki na. So, anyway yun talaga yung ang maalala ko ngayon lalo ng nag-asawa na rin ako, nagkaroon na ano ako ng anak, doon ko talaga nakita na kung mayro'n kang relatives na tutulong sa'yo, na kahit man Yes, lang sa weekend yes, magbe-babysit sa'yo, yes, magbe-babysit sa baby mo, as in yes. yun talaga malaki. So, ang pinapasalamatan ko rin talaga sa akin yung mother-in-law ko dito, they are Ah, very parang Filipino ba na ano, family oriented. So, yes. nandiyan siya natutulong. So, yun naalala ko si JJ yung panganay. So, ngayon ilang taon na siya? 23 na. Wow. 23 na, oo, 23 na siya and then he is ano nandun na sa US kasama ang lola, which Actually, is, umuwi na siya. Umuwi na siya. umuwi na? Nandito na. Nandito na. Okay, yeah. Right, so sa ngayong malalaki na sila, paano ang ano, paano ang connection na ginagawa niyo para maintain pa rin niyo? Kasi alam ko close kayong isang pamilya, nakikita ko talaga yung ano, yung closeness ninyo and then ina-admire ko is yung faith ninyo, yung, ano kasi alam ko na ang malaking naitulong ni Brother Bo, which is, siya ang ninong ni JJ and, doon ko talaga ina-admire kung paano yung faith, value, paano niyo ipinasa sa mga bata. Sa So mga ano bata. yung oo, Okay, kasi homeschooling nga kami 'no. Since homeschooling, lagi kami magkakasama and nung naging financial advisor na ako sa Sun Life, may mga clients na pinupuntahan. So lagi namin kasama yung mga bata. Tapos yung nag-kumon sila, so yung kumon nila that took care of their math and English. And so since palagi mong kasama, nai-influence mo sila. And since practicing Catholic naman kami, so lagi naming ini-impose yan sa kanila. And then nung lumalaki na sila, importante kasi for us na hindi sila malilito sa faith nila eh. Dahil, pero open kami ha, hindi, we don't mind kung mai-invite kami sa mga Christians, kasi mama ko naman ganun din, parang lumaki rin ako na yung, alam mo yung mga worship, so alam ko yung mga ganun. So yung mga bata, meron silang mga youth groups in Christian communities, tapos sa Catholic din. But I think mga 2-3 years ago, we started in 2019 talaga nung nagkaroon ng major life-threatening sakit hindi naman sakit, parang ano lang, bacteria na pumasok sa katawan ni Jessie. That was 2019. And we started praying the rosary every day. And then the next year, we started hearing mass every day. Mabuti na lang nagawa ko yon kasi talaga naman all along, ang plan namin is for the kids to go back sa Canada. Kasi
diyan sila pinanganak, so we don't want them to miss out on ano yung mabibigay ng Canada sa kanila. So all along, alam namin yan, plan talaga yan. Medyo na late na nga, delay na nga eh. So nung alam namin na eventually aalis itong mga to, eventually hindi na natin sila makakasama at mag-guide, dapat firm sila doon sa foundation nila. So ginawa namin yon, and good thing, dahil ngayon na nandyan na sila sa Canada, buti na lang may internet, and we were doing shows naman palagi. Sabi namin, tutuloy lang natin. So today, meron silang, I mean, nowadays, meron silang, meron kaming everyday yung It's Time Gratitude. It's time kasi naging family, ano na namin yan tagline. So it's time gratitude, yung we just say our grateful things every day. Tapos may isa naman, it's time Bible study with Father Mike Schmitz. So yun, manonood kami ng video, and then we say whatever we can comment on the video. So at least yung mga bata, nalalaman nila yung Catholic faith natin. Yun. Si Brother Bo pala, naging boss ko siya prior to me going to being a financial advisor in Sun Life. Naging boss ko siya sa Truly Rich Club, no? He hired me. Actually si Jesse yung nauna niyang na-hire, and then ako yung sumunod, and I was teaching our members how to invest in the stock market. Kaya talaga ang dami ko natutunan doon kay Brother Bo sa spiritual side, sa financial. Siya talaga yung nag-guide sa amin. Hindi yung talagang guide na siya yung, no, because of his books, of his, whenever we meet with him, dami kong wisdom na nakuha sa kanya, and I'm very grateful for the opportunity to work with him. And then, nagpunta na ako ng Sun Life, kaya lumawak na yung financial knowledge. And yun talaga yung naging foundation din namin nung nag-start kami ni Jessie, being a homeschool family. You're referring to Brother Bo Sanchez? Yes. Okay. Alright. Yeah. Kilala ko siya way back when, nung nasa Pilipinas pa ako. Well, not really kilalang kilala as in, but he used to go sa where I work. At siya doon, nagbibigay siya. Saan ka nag-work dito dati? Dati sa RFM. Alright. Sa RFM dati, bago ako nag-migrate. So, meron din akong tita Sun Life siya. No, not tita, pinsan. Sa Sun Life siya din. Pero hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya doon. But alam ko, Sun Life din ata siya. So, but anyway, off the topic. So, ngayon, I appreciate, masyado akong na-appreciate at saka ako na kahit magkalayo, talagang ini-instill mo pa rin sa mga anak mo ang faith. Very Yes. important. Kasi alam mo, mga kabataan ngayon, di ba, internet age, lalo na after COVID, kitang-kita ko yan kasi sa simbahan ako nagtatrabaho. Full-time job ko. From being nutritionist, dietitian to church employee, ang layo, no? But yan ang current na trabaho ko ngayon. Nakikita ko sa mga bata, kahit mga Pilipino dito, iba. Kung hindi talaga malaki o matatag ang foundation ng family, Yes. hindi mo sila makikita sa simbahan. Yes. Sa pilitan, ang pupunta dahil it's obligasyon bilang Katoliko. Pero once na makatapos na ng high school, kung hindi talaga solid ang foundation, wala. Marami akong nakikitang ganon. May mga nakikita din ako na kahit na malalaki na yung anak, pagkikita mo sila pag Sunday, natutuwa ako. Ang lalaki na ng mga anak, may mga trabaho na. Pag Sunday, makikita mo sila, sama-sama pa rin, pamilya, nagsisimba. Tuwan-tuwa ako sa ganun. Pag naano ko, ano pa rin sila, pinapractice pa din nila ang kanilang faith kahit na nasa Amerika na sila. Yun ang malaking sila, nag-gratitude sila. Kahit hindi ako umiimik, natutuwa ako sa pamilya mo kung gano'n ang ginagawa mo. Kasi malaking bagay pagka ang foundation mo, faith foundation, is really solid. Kahit sila kasi anong problema ang daanan mo, kahit na anong pagsubok ang daanan mo, kung talagang matibay yung pundasyon mo, hindi ka basta-basta matitibag. Yes. Actually, that's what we were teaching our children. We also practice kasi yung law of attraction. We live that. We practice that every single day. And we connected it with our faith. So actually, when I learned about law of attraction, mas lalo kaming naging better Catholics. I don't know why, but feeling ko lang, lahat ng nababasa ko about law of attraction, biblical siya, no?
parang na-practice namin yun, growing up yung mga bata until now. And that is why, if you notice, yung mga children namin, walang masyadong drama sa buhay. They know that whatever happens in their life, sila ang responsible doon. Because actually, you can really create your own destiny, your own life. Why? Because lahat ng mga nangyayari, pwedeng neutral lang, but the way that you react to things, right? Yun yung doon magde-depend kung negative yung reaction mo, edi negative yung magiging experience mo. Kung positive yung reaction mo, positive yung experience mo. And then if you relate it to your, Catholic faith, yun din naman ang promise ni Lord, right? You just have to be grateful all the time. And yun na nga, kaya din namin nilaliman yung faith nila because we know we won't always be there for them. And alam nila na wala silang ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Right? So kung may problema at wala ang mommy and daddy right away na matawagan, they can always call on God. They can always go deep inside and then talk to God. So alam nila yon. And we also knew that, and that is why we really had to deepen their faith and strengthen their foundation on this para hindi sila malito. Mahirap kapag may tinakbuhan mo ibang tao tapos iba yung in-advise sa'yo. At least they know na, okay, I don't need to seek advice outside of my circle, 'di ba? Kasi I know ang makakatulong lang sa akin ang Diyos, especially for things na out of our control like death, 'di ba? Yung mga ganyan, yung mga sakit, right? So parang ang kailangan mo lang talagang alalahanin is God is there, you hang on to the words of God, and you'll be okay. Now, ang death, alam nila yan because nasa insurance kami, so we always talk about it. So, hindi sila basta, of course, death is always like a topic, a taboo topic, no? Pero, they know that. Lahat sila may insurance. Nung nandyan na sila sa Canada, sabi ko, kumuha na kayo ng insurance sa Canada kasi in dollars na yung magiging gastos. We never know eh. Hindi natin hawak ang buhay. And if something happens to us, so sana wala muna, parang wala din tayong magagawa kasi death yan eh. So, if it's not under your control, you just lift it up to God. Kasi wag ka masyadong ma-depress ng todo-todo kasi hindi mo kasalanan kasi wala nga eh. It's not out of your control. But you can control your emotions. You can control how you react. Yung wag ka ma-depress masyado, you just move on and then trust God that He knows what He's doing. Bago Yeah. tayo magtuloy, I don't know kung sino sa inyong dalawang may kakilala kay Virgo Tess. Ang sabi niya, "My dear friend, kumusta ka na? Sana remember mo pa ako. Si Marites Silencio po ito, back in Hong Kong. Ako kasama ni Sis Ella mo kami naghatid sa iyo sa airport papunta ka Canada. Ang tagal ko hinanap profile mo." Ako yon. Hello, ay naku, salamat sa panonood. Yeah, you can DM me anytime. So, yeah, anyway, thank you. Thank you, Joey, sa sa pag-share mo. So, ang laki talaga ng faith kung iyon talaga ang unahin sa family. And I am kasi I'm very grateful sa tatay at sa nanay ko dahil sa kanilang pag-instill din ng faith, kahit anong pagsubok talaga at nakayanan ko ay nandito ako ngayon na OFW ako for like 17 years. Pero kahit anong mangyari, nandoon pa rin talaga kaya tina-try ko talaga yung faith din na ipasa ko sa aking mga anak. Pero iba talaga 'pag dito sa lalo dito ngayon sa Quebec, ang simbahan dami ng nagko-close. Tapos magsimba ka, walang mga bata, matatanda talaga. So, Yes. so na-appreciate ko talaga kung 'pag nag-FaceTime sila Joey at kahit three countries sila nando'n pa rin talaga. So which is really very important. So sa akin din gusto kong kahit hindi naniniwala yung mga anak ko ngayong lumaki na sila pero pinaano ko talaga maliliit pa. Pero ngayong lumalaki na sila talagang alam mo yung influence ng community at saka school. So which is talagang doon ako more on nag-ano sa fees, yung fees ministry ni Brother Bo. So, I try na mapunta dito sa Quebec. And then we started actually pero nahirapan talaga ako kasi, ang asawa ko, hindi naniniwala sa Panginoon pero hindi nagpa-practice talaga. And then 'pag ini-invite ko yung mga bata, kino-question na nila.
And then alam mo yung mentality, yung mindset talaga ng ano, Yeah. ng dito ano. So, I'm so grateful kasi, through JC, through Joey, nakilala ko si Brother Bo, nakilala ko si, Brother Monching, siya yung parang siya ang head ng ano, ng, Canada. And then doon ko gusto kong mag-start ng Peace Light dito Yeah, sa you can Quebec. So, start. Start ka na yeah. dyan. Marami ding Pinoy dyan. Yeah, we started na Joey kaso lang 3 family lang ang nag-a-attend, so we do it once a month. Mm. So, Live yun. stream So, nyo. yeah, we will Zoom kami with the Brother Ringo, so which is Yeah, so when you music. do Zoom, i-live stream nyo sa Facebook. Just like what we do, 'di ba? We're on Zoom ng mga bata, but it's live stream on my profile para mapanood din ng iba, or you can get that as like your record, no? Family record ninyo. But if you live stream it, baka may ibang makapanood na other families that they can join on Zoom basta within Canada para pareho kayo ng time zone. Kasi you know what? Sa marami ng paraan ngayon, and we really need to be intentional about our faith kasi nga lalo na yung sinasabi mong ganyan, may outside influence eh. Eh ngayon mag-isa ka lang, mabuti kung dalawa kayo ng asawa mo. Kasi kami ni Jessie talagang solid, no? Dalawa kami, Yeah. and kung ikaw mag-isa ka lang, mas Mas challenging for you. So what you need to do is talagang you have to be firm about it. Kailangan sumunod muna sila sa'yo because eventually they will not forget it. Pag halimbawang basta yung influence mo, and then when they hear about it, lagi, no, iba yung matatatak sa isip ng mga bata. Of course, yung mga bata nung kami rin, basta ano yan eh, sinasabi ko sa kanila, ang homeschooling, it doesn't mean naman na we will just let you whatever you want to do, no? Dito, parang lagi kang ifo-force, in a way, ifo-force ka rin ng parents mo. Hindi, di ba dyan sa Canada, parang you cannot force me to do Yeah. anything that I don't want. Pero hindi. Opo. Tayo yung parents di saka mo na yan isipin kapag wala ka na dito. Lagi yun ang rule namin dito sa bahay. Okay, you don't want to be under our control, you can leave anytime. Laging ganun lang, no? All doors are open in the windows. Because you're living under our roof, kami muna masusunod. But of course, hindi naman yun talagang para kang Hitler na ako lang masusunod. No, it's not like that. But so they know that. Kaya nung we allowed them to go, yun na, sinenda namin sila dyan sa Canada, we know magkakaroon na ng outside influence. But because probably, nasa na sila, young adults na eh, dahil nag-guide namin sila nung bata sila, matibay na. Matibay na yung foundation. Actually, sila nga yung nagkukwento sa amin na tuwan-tuwa daw yung landlady nila o yung mag-asawa sa kanila dahil yung 2 anak ng landlady hindi na Catholic, naging Christian na. Tapos natutuwa sa kanilang magkakapatid dahil nga Catholic, nasasama sila ulit sa simbahan. And sila na lang yung nag-i-influence dun sa mga anak na, hey, go back and parang come to the church or join us in church. Kasi yung parents, nalulungkot dahil yung 2 nilang anak, hindi na Katoliko. So sila na lang mga anak, mga anak ko yung ginawa nilang anak. Yeah. Importante talaga na maliit pa ang mga bata, ma-instill na sa kanila kasi kahit maliit sila at hindi nakikinig sila. Yes. Hindi lang nila inaamin, hindi lang nila pinapakita na nakikinig sila, but then they are watching and they are listening. Yes. And yan ang Subconscious mga mind, nakikita ko sa mga young adults. And then pag umalis na sila sa poder mo, doon mo makikita ay nakinig pala sila sa akin. Yes. And then 'di ba? Gano'n ang ano. So, Joey, ano ang mapapayo mo sa mga pamilya na gusto ding mag-abroad, pero maliliit pa ang mga anak? Anong parang seed of wisdom na mabibigay mo sa kanila para hindi nila maranasan ang hirap? Well, mararanasan nila ang hirap. But then para meron silang mamulat ang mata nila kung ano talaga ang buhay abroad. Okay. Well, depende. Kung OFW, meaning temporary lang, dapat may plano na, no? Hindi pwedeng wala kang plano. When I say plano, nag-compute ka na kung hanggang magkano lang
or ilang taon ka lang, tapos dapat may exit plan sila. Kasi temporary lang ito eh, hindi ka pwedeng forever dyan. Let's say for example, yung mga seafarers na clients namin, no? No, nag-seafarer sila, of course, nag-start yan sa magkano lang, 50 hanggang sa 100,000 yung sweldo nila, buwan-buwan. So parang malaki eh. Ang kailangan talaga financially literate. Okay, bago ang lahat, bago ka mag-asawa or everything, dapat financially literate ka. Ibig sabihin lang nun, alam mo kung paano mo isi-save yung pera mo. Kasi kapag hindi ka nag-ipon, tapos bigla kang nagulat dun sa laki ng sweldo mo, baka eventually padala ka na lang ng padala, tapos nasanay na yung pamilya mo ng ganun yung situation at wala ka ng planong mag-retire. Parang mag-retire ka na lang at the age of 60, parang inubos mo na yung oras mo away from your family. Meron yang disadvantage. Yes, mayaman kayo, napadala mo, nakapagpagawa kayo ng bahay at whatever dito sa Pilipinas, pero ang nag-sacrifice is yung mga bata. You know, ang mga bata, very important na may dalawang magulang sa bahay. So, dun sa mga may pamilya na at mag-a-abroad yung isa, pag-usapan ninyo hanggang kailan. Let's say for example, 5 years lang. Maliit pa naman yung anak hanggang 5 years old. Let's say baby hanggang 5 years old. Kaya pa yan ma-influence no, pag merong dalawang magulang. Kasi dapat for 7 years ng bata, may dalawang magulang eh. But very important yung nanay. Pag ang nanay yung umalis, mas mahirap dun sa bata. Tapos lumaki yan sa lola. But anyway, magkaroon ka ng exit plan. Kung aalis, hanggang ilang taon lang or hanggang magkano lang. Kasi kung pera ang pinag-uusapan, kaya yan ma-compute. O, sa 5 years ba, magkano yung hanggang kailan ko ma-achieve itong goal na to? Pag meron na ako niyan, uuwi na ako. Para hindi ma-sacrifice yung paglaki ng mga bata. Kasi marami kaming kilala ngayon, no, na lumaki na yung mga anak nila, pagbalik nila, hindi close sa kanila, hindi sila pinapansin kasi parang ine-expect lang sila magbigay ka ng pera, right? Yun eh. Binili mo yung pagmamahal ng anak mo sa pera dahil wala ka, absent ka. Now, for those na magi-start pa lang, kung kaya ninyong dalawa kayong umalis, gawin ninyo para dalawa kayong maghirap, para magkasama kayo at magkaintindihan kayo. Pero yun doon nga sa mga may pamilya na, if they can go together, why not? Mas maganda yung naghihirap na kayong lahat. No? Huwag nyo nung i-sacrifice yung, sige ako lang muna maghihirap. You know, I'm telling you, you need to experience both the hardships and the success together. Laging together. Kasi pag together kayo, mas titibay yung relationship. Pero pag hindi talaga kaya, then set a plan, a goal, or exit plan kung hindi naman permanent yun, OFW lang, then hanggang kailan or hanggang magkano lang, tas uuwi ka na. Pero kung immigrant naman, pag immigrant, dalawa na kayo pumunta, maghirap na kayo pareho or kasama yung mga bata, mas okay yung ganun. Ayun ang ma-advise ko kasi I know, marami akong mga kliyente na mga OFWs and yan yung hirap nila. Ang maganda kay Irene, dalaga siya. No, kung dalaga ka, okay lang. Pero kung may asawa at ka na anak, mahirap. Kawawa yung mga bata. Isipin ninyo, nagpamilya kayo because you wanted to start a family. And you're starting a family na apart, tapos walang nanay, walang tatay, o na lumaki yung mga bata. Hindi siya maganda. I mean, ganun talaga. May sacrifice talaga na ganun, but you have to make bawi. Hindi pwedeng forever ka na nagtatrabaho dyan just because malaki ang sweldo mo. Tapos marangya na yung buhay nila dito. Parang nasanay na kayo ng ganong setup. You have to stop that cycle. Kasi otherwise, lalaki yung mga bata nang hindi close sa'yo, hindi mo na-guide. Walang, parang, it's useless ba? Feeling ko lang useless dun sa, yung ngayon nakikita ko mga ganong situation na ang laki ng bata at sag-aaway sila. Tapos pag wala kang maibigay, kawawa, nafe-feel ko yung awa doon sa, or yung hinagpis nung tatay or nung nanay na nawalay sa anak. May marami mga movies na ganyan, di ba? And it's true. Yep. Oo. So, totoo yun. So, I feel, na that's ako sabi mo, you have to parang cut the chain, right? So, ano yung may advice mo for financially, paano para mabalance yung para lalo na sa mga family talaga financially, ano yung Magagawa nila? ma-advise mo? Oo. Okay, nung nag-start kasi kami, di ba sabi ko, actually ang tag namin ng family namin is from zero to multi-milyonaryo. Wala pa kami multi-milyonaryo ngayon.
Pero it's a journey, no? But we started from nothing talaga, from zero knowledge hanggang sa nagkaroon ng konti, tapos naipon-ipon na. So ang ginawa namin, finalo namin yung rule ni Brother Bo Sanchez, the abundance formula, which is 10, 20, 70. In lahat ng sweldo natin, 100% palagi yan. Yung 10% niyan, itabi mo, ibibigay mo yan sa charity mo or sa simbahan. 20% isi-save mo. So kung bawa, nag-start ka pa lang, kumuha ka ng investment, ng insurance, at kung ano pa, yung 20% ang ipambayad mo. And then you only live on the 70%. So papagkasyahin mo yung 70%. Ang laging nasasabi sa akin is, Ms. Joey, kulang pa nga yung sweldo. Which is true. Kahit kami rin kulang. And that is the reason why nag-homeschool kami. Kasi nung tiningnan namin yun, paano magkakasya yung sweldo namin? Wala naman, kulang na kulang talaga with 5 children. Can you imagine that? 5 children here in the Philippines. So, ang ginawa namin talagang umupo kami, ano ang pwede nating tanggalin na gastos natin para magkasya. Yun eh. So, out of the 70%, paano natin pagkasyahin yan? Ayun tinanggal namin, yung tuition. Kasi mahal tuition, di ba? So, nung natanggal na yung tuition, nakahanap na kami ng, kumuha na kami ng mga investments sa lahat ng mga bata. The kids have like mga 8 to 10 policies already, tapos yung mga investments sila. Yun yung inumpisahan namin. Ayun yung mahirap. So doon na pupunta yung 20%, minsan mas mataas sa 20%. And then nagkakasya lang namin yung 70%. Kaya, kapag gusto mo. Kasi at that time, parang sawa na ako na ayoko na ng ganitong buhay. Dapat meron kang parang turning point na ayoko na, gusto ko na talagang yumaman, or kahit hindi term is yumaman, gusto ko na talaga na maayos ang buhay, comfy life for our children. So doon ako nag-start. So 70% lang. The 30% itabi mo yan, the 10% goes to the church, 20% goes. Kaya kami rin, lagi kaming may pera pang tulong. Why? Kasi kapag kumita ka, 10% yan, lagay mo lang dyan. So meron kang 10% lang laging pang tulong. You know, when you're being generous and you're giving back to God, kasi di ba binigay naman sa'yo na lahat ng Diyos, ibigay mo lang yung 10% sa Kanya, ibalik mo lang, babalik din niya yan sa'yo ng sobra-sobra pa. So I believe in that so much, that yung 10%, pag may nanghingi ng tulong, sige lang, may pambigay ka may 10% ka, right? So hindi ka laging masasabi na, wala nga ako kulang pa Which is true, kulang lagi. But if you set it aside already, that's for God, that's for my charity work, lagi ka may pambigay, kahit magkano lang, no? 100, 200, doesn't matter, may pambigay ka. And then the 20%, pag sinet aside mo na yan, nabayaran mo na yung mga policies mo. And then sometimes you feel like, wala na akong pera. But you know what, sa amin, dumarating yung time na, naku, wala na naman tayong cash. Pero okay lang kasi naubos yung pera mo, alam mo kung saan napunta. Alam mo na napunta yan sa mga policies na binabayaran. Whereas yung iba, naubos yung pera pero hindi niya alam saan napunta. Kasi gano'n naman niya, diba? Ginastos mo Walang napuntahan. So I would advise for those na mag-uumpisa pa lang, gumawa kayo ng maraming alkansya. Yung alkansya na lalagyan ninyo. So, kuhaan ninyo ng policy yung sarili nyo, yung mga anak ninyo, basta lahat. Kung ano yung kaya ninyong, lagyan nyo. Why? Kasi it's forced savings. Pinipilit mo yung sarili mo magbayad dyan because alam mo later on lalaki yan. Ayan yung magiging multi-millions, not just for you but for your children. So, in our case, tinanggal na namin ginaya namin, by the way, yung culture ng Canada na at the age of 16, nagtatrabaho na dapat sila. Why? Hindi dahil sa gusto mo silang magbigay sa'yo. Hindi yon. Pero kung meron silang bayarin, like yung mga policies nila, di ba? Sila na magbabayad nun. Ikaw, nabawasan yung gastos mo as parents. So now, yung nabawas na gastos, yung natitipid ngayon, you can now put it in your own retirement fund. Para later on, meron kang marireceive na retirement fund, hindi ka aasa sa mga anak mo. Dahil sila naman mag-uumpisa na sila ng buhay nila. You want to cut the cycle. Yung cycle na tumanda ka, may pamilya ka na, tapos yung magulang mo umaasa rin sa'yo. Dahil nga, hindi sila nag-ipon. So in a way, kasalanan din nila na masyadong nagmahal at nagbigay, thinking na later on, pag matanda na sila, yung mga anak naman namin magbibigay sa amin. Which is okay din, I think. However, kawawa yung mag-uumpisa pa lang ng pamilya nila. You know how it is. With in our case, 5 children. So parang kahit gusto ko magbigay sa nanay ko, hindi kaya kasi may 5 akong anak.
uunahin ko sila, right? But masakit sa akin dahil hindi ako makapagbigay dahil wala masyadong extra. So now, etong generation namin, we want to start that na pag kami tumanda, okay na kami mga kids, you take care of your family. Pero actually, ganun din naman yung parents namin ngayon. Hindi masyadong asa sa amin. So thank God for that. So yun ang advice ko, 10, 20, 70, follow the abundance formula ni Brother Bo. Huwag niyo ubusin yung kung ano yung sinusweldo ninyo sa kung ano yung... Pag halimbawa naglista ka naman talaga, Irene, merong matatanggal eh. Merong mawawala. Like in our case, tinanggal namin yung extravagant na birthday parties. Diba sa mga Pilipino, mahilig dyan. Tinanggal namin ang tuition fee. Tinanggal namin yung panonood ng sine, kain sa labas. So for a few years, sacrifice lang because later on, gaganda na rin, giginhawa na rin yung buhay, which happened in our case mga 4-5 years after na turn around na namin yung financial life namin. Joey, ang dami mong para sa akin, ang dami mong naibahagi na golden nugget sa ating mga kababayan, sa mga tao na nag-uumpisa pa lang, sa may mga maliliit na anak. Ito yung chance ng ating mga kababayan na mag-isip, na i-break ang cycle, hindi dahil may pera, hindi dahil sumusweldo ka na, ubos-ubos biyaya. Sabi mo nga, pagka gusto, may paraan, pero pagka ayaw, maraming dahilan. True. So mga kabayan, isipin po ninyo ang advice sa atin ni Joey, 10, 20, 70. Mahirap sa umpisa, kasi sa ating mga Pilipino, hindi naman natin kinagisnan. Ako dito ko lang naranasan sa Amerika yung nagta-tithe. Kasi yung simbahan namin dito is Stewardship Parish. Wala kaming ibang pinagkukunan ng pera, kundi yung talagang offertory lang. Wala kaming fundraising, wala, as in wala. Pero dito ko lang natutunan, okay, eto yung sweldo ko, $1, paano ko pagkakasyahin? So yung 10% dito, nag-umpisa ako, alam mo kung saan ako nag-umpisa, 1% lang, kasi hindi ko naman kaya noon ng 10%, di ba? Pero at least, nakikita mo, tumataas. Oy, nagka-receive ako ng increase o yung 1% ko naging 1.25% na. Oy, next year magiging 1.5 na to. The following year, hanggang sa ma-reach ninyo yung 10%. Hindi ibig sabihin, kasi hindi naman sasabihin sa inyo ng Diyos, hoy, hindi 10% yan ha. May utang ka sa akin. Hindi naman sasabihin sa atin yan. But then it's up to us na ibalik sa Kanya ang nararapat sa Kanya. So, maraming salamat sa advice na yan. Mga kabayan, tandaan po ninyo, 10, 20, 70. Madali pong tandaan yan. 10, 20, and then 70. Yung 70, pagkasyahin ninyo. Kung hindi kasya, gaya ng sinabi ni Joey, hanapan nyo ng paraan kung ano ang matatanggal. Huwag na muna kayong maod ng sine. Sakit lang ng ulo yan. Paglabas nyo, madilim sa loob, sa labas maliwanag, sakit ng ulo aabutin ninyo. Traffic pa. O, di ba? Diyan sa Pilipinas, sobra-sobra ang traffic. Huwag na muna kayong kumain sa labas. Itabi nyo na yan. Tsaka na kayo kumain sa labas ng masarap pagka talagang sobra-sobra na. Hindi naman ibig sabihin maging kuripot kayo. Pero tandaan ninyo, buhay ninyo ang nakasalalay. Tingnan nyo sina Joey from Canada, bumalik ng Pilipinas, pero mas naging maganda ang buhay nila sa Pilipinas kesa nung nasa abroad sila. Ang mga anak nila, malalaki na, may mga sarili ng buhay, dahil maganda ang pundasyon na itinuro ni Joey sa kanyang mga anak at saka ng kanyang asawa. Ngayon, ang mga anak, kayang-kaya na nila ang buhay nila. They can now live on their own with a strong faith background. So Joey, maraming salamat. Sana maulit ito ulit. Halos 1 oras na pala tayo. Sana maulit ito ulit kasi I think maraming mga kababayan natin ang matututo sa'yo kung siguro sa susunod pag-usapan natin ang since na nasa financial business ka, paano mo sila matutulungang mag-ipon. Yung forced saving. Kasi sa ating mga Pilipino, maraming nag-retire, wala rin. Yes. Diba? Actually, yan ang magandang topic. You know why? Kasi yan ang basic. Sa mag-asawa, sa lahat actually, bago pa lang magpamilya, dapat financially literate yung dalawang mag-asawa. Tayong mga magulang dapat financially literate kasi yung mga anak natin, hindi naman nila iisiping mag-ipon. Tayo, kung ano yung nakikita sa atin. Pero yung when you said
mag-ipon, it's not enough that you saved it or you just parang hindi ka gumastos at iniwan mo lang dyan. No, you have to open accounts na paglalagyan for savings. Kasi kung wala rin, nandyan lang sa bangko, automatic yan magagastos. Kasi nandyan lang eh. Pero kung ilalagay mo yan sa mga savings na i-open mo, investment or insurance na kukuhain ninyo, parang kayo may binabayaran every month, tapos may kapalit naman yan, right? Doon maganda ilagay. And then when you mentioned the 10%, I did not mean na, of course, tithing is 10%, no? Kasi talaga naman galing sa Diyos lahat. Ibalik mo yan and wala kang lugi kay Lord. He will always give you back 100% or more than pa. But when I said 10%, when we started, we had no cash. But you have time, talent, and treasure. Yung treasure, wala ka. You have the time, you have the talent. You give that to God. Habang wala ka pang pera, ibigay mo yung service mo. Mag-serve ka sa simbahan, magpunta ka sa mga charity, you give of your time, mag-volunteer ka because that's what we did. Why? Kasi kapag gano'n ang isip mo na you don't have money but you have yourself to give, parang bibigyan ka rin, no? Money That's will true. just follow. Money will just follow. Money yung parang last na yan. Pero kapag ikaw mismo nagbibigay, kasi ayun eh, wala kang mabibigay kay Lord, ito na lang i-serve, mag-serve na lang ako, no? So that's true. I mean, that's what we did and that's how we started. And even our kids, inopen namin sila sa mga charity works. Until now, nagcha-charity kami. Kasi eventually, you will have the money. Pero kapag hindi po na-practice yan, kahit nagkaroon ka na ng pera ngayon, marami yan, hindi mo gagawin. Kasi hindi mo sinanay yung sarili mo. So dapat habang wala ka pang pera, maging generous ka na. Magbigay ka ng idea, magbigay ka ng time, mag-serve ka sa church. So you just give and give and give. Hindi man pera yan, basta you keep giving. Because you get used to that, when you have the money already, mas magiging generous ka. Pero kapag ngayon pa lang, madamot ka na, ngayon pa lang wala ka ng time, kahit magkaroon ka ng pera, marami, hindi mo yan gagawin, hindi ka sanay. That's true. Karamihan sa atin kasi mga Pilipino, hindi sanay sa mga volunteer work. Yes. Sanay tayo sa magtatrabaho ka, may kapalit, may bayad. Yes. Pero yung volunteer work, going to charity, going to something else, hindi yun kasi ang culture natin eh. Hindi tayo pinalaki na ganyan. Ako natutunan ko lang ng mga ganyan. Well, kasi part ako ng isang organization nung nasa Pilipinas pa ako. So, doon pa lang meron na akong experience sa mga volunteer works. Kaya pagdating ko dito, hindi na ako gaanong na-shock na, oy, kailangan kong mag-volunteer. Volunteer ako kaagad. Kailangan na ganito. Oy, ako, pwede ako, may oras ako. So, sa ganyan din ako nag-umpisa. Kasi, nag-umpisa dito, pagdating ko dito, hindi naman ako agad nagtrabaho. So, pero may oras ako na tumulong. May oras ako na mag-volunteer. So, yun ang unang ginawa ko. So, again, Joey, maraming salamat sa uulitin. Pag-usapan natin ang financial aspect ng mga bata pang pamilya para habang bata pa yung mga anak, meron na tayong tinitingnan sa future kung paano natin masisecure. Hindi lang yung mga bata, kundi pati rin tayong mga matatanda. So mga kabayan, kung meron po kayong kakilala na pwede naming ma-feature sa segment na ito, Kabayan Usap Tayo, message nyo lang po ako o kaya si Irene, and then ayusin po natin ang ating schedule para makatulong tayo sa ating mga kababayan gaya ng pagtulong sa atin ngayon ni Joey na mabahagi ang kanyang experience, hindi lang experience kundi ang kanyang talent bilang isang financial person diyan sa Pilipinas. Hindi nang dahil sa experience sa Canada, kundi diyan ngayon sa Pilipinas. Habang nasa Pilipinas, paano ninyo matutulugang maging stable ang inyong pamilya nang hindi na kailangang maghiwa-hiwalay kayo? Right? So mga kabayan, maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo next week sa isa na naman pong segment ng Kabayan, Usap Tayo. And Joey, maraming salamat talaga. Maraming salamat, Joey. So, hindi pala good night. Good night pala sa amin. Sa inyo, good morning, good afternoon pala sa inyo. So, salamat po sa uulitin. Thank you. Maraming salamat, Joey. At sa mga nanood, sa mga manonood sa aming replay, maraming salamat. So, PM lang sa amin kung mayroon kayong gustong maging bisita para mag-share din sa ating mga viewers. So, thank you so much. Balik ka ulit, Joey, ha?
sa ating financial Schedule natin, financial pero siguro sa education. susunod, more on the finances. Yes. Yes. Oo, Yes. oo. Salamat po. Bye. Salamat. Thank you.